Hi guys, welcome to my vlog. My name is Christian Lloyd Maala. Today we will talk about the role of ICT in the fourth industrial revolution. Sorry if medyo maingay or iba yung place ko right now. I'm actually surrounded by nature. And ang ironic lang kasi ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano yung technology nakatulong sa mundo at kung paano ito na shape yung mundo natin. Pero alam mo, I think it's a nice reminder na kahit ang dami na nating gadget at sobrang advanced na ng mundo, huwag pa rin natin kakalimutan kung gaano kaganda ang mundo outside the technology. So first, for us to be able to know kung ano nga ba ang role ng ICT sa fourth industrial revolution, first, alamin muna natin kung ano nga ba ang ICT. ICT stand for Information Communication Technology. Ito yung mga technology na ginagamit natin para mag-handle at mag-share ng mga information like computer, smartphones, the internet, emails, and mga app tulad ng Messenger or Gmail. Dahil sa ICT, mas madali na tayo nakakapag-communicate sa mga tao at makapag-save ng data at magtrabaho na kahit saan. Sobrang useful nito, ginagamit to sa lahat, even in school, offices, hospital, government, at syempre sa bahay. Kaya masasabi natin ang ICT is the pinaka-backbone ng technology world. If anything na digital, it's ICT, variant to ng ICT. Now that we know kung ano nga ba ang ICT, now let's talk about the fourth industrial revolution or Industry 4.0. Basically, ito yung panahon ngayon kung saan sobrang advanced na ng technology. May mga smartphones, AI, automation at may mga system na marunong mag-decide on their own. So, ano nga ba ang role ng ICT sa fourth industrial revolution? Marami actually. Pero ito ang pinaka-importanting examples. Unang-una na dyan sa AI. Dahil sa ICT, nakukuha ng data ang AI na ginagamit para mag-train at mag-learn ng parang utak ng computer. Kung walang ICT, hindi kayang mag-process ng AI sa sobrang daming information. And pangalawa na dyan sa robotics. Ang ICT ang nagpapagana sa mga robot mula sa sensor hanggang sa control system nito. Dahil hindi kayang kumilos ng mga robot at mag-react and makapag-interact sa environment nila without ICT. Next, or pang third ay ang Internet of Things o IoT. Ito ang mga devices na konektado sa internet. Mga devices na katulad na nakakonect sa internet tulad ng mga smartwatch, smart TV, minsan sa mga smart fridge na rin. Dahil sa ICT, kaya nilang connect at mag-share sa isa't isa ng automatic. One, big data. I think ito ang pinaka-importante. Kasi before, we don't have a system to store documents. Lahat now, we have Excel and mga databases. Lahat ng information na kinokolekta gamit ang machine at devices, kailangan ng ICT para i-solve at i-process at i-analyze ito. Dahil kung walang ICT, hindi kaya gawin ng mga hindi kaya mag-process at mag-store at mag-analyze ng data. Ginagamit yung big data sa mga businesses, science at government para iwas na sa human error prone. Kasi pag pa-fail ka pa nag-store, maraming ways para masira to tulad ng mga natural disaster, may dumaang daga, ang inat-ngat, madami. Tapos syempre nakalimutan saan ilagay. Kaya sobrang laking tulong ng mga system na meron tayo ngayon. So, now, ano naman ang epekto ng ICT sa society ngayon if you ask me? Madami actually. Una na dito sa education. Dahil sa ICT, pwede ka nang matuto kahit saan, kahit kailan, gamit lang ang laptop or cellphone. May mga
app tayo para makapag-online classes. And may mga website for e-learning platform, tutorial, lahat to possible dahil sa ICT. Pangalawa, connectivity. Mas madali na tayo ngayon nakakapag-communicate kahit nasa ibang bansa pa yung mga loved ones nyo na gusto nyo kausap. Isang message or isang video call nyo lang, makakonect na agad kayo sa isa't isa. At panghuli, sa infrastructure. Mas madaming tao ngayon na may access na ngayon sa internet at digital tools, kaya mas madali nang i-modernize yung mga daily life natin. Pero syempre, hindi puro good side yan. May mga challenges din. Now, let's talk about the challenges and the risk of ICT in 4th Industrial Revolution. First, unang-una na dyan sa cybersecurity threat. Dahil online halos lahat pag nag-i-store na ng mga data. Halos lahat. Mas mataas na yung risk natin para sa hacking at data breaches. Madami ng mas mag-aaral para mang-hack. Pangalawang concern and like risk is privacy concern. Privacy concern dahil may mga data collection na tayong ini-input sa internet. Kaya pag mali ito, magagamit to sa maling paraan and may lead to identity theft. Pangatlo is job displacement. As a IT student, isa to sa mga kinakatakutan ko dahil may mga automation and yung mga repetitive task jobs ay napapalitan na to ng AI machine. At panghuli, technology independence. Pinag-usapan natin sabi ko sa intro kaganina na kailangan enjoy mo yung mundo outside technology. Kasi if you are too dependent into technology, minsan sobrang sanay natin doon, nahihirapan na tayo kapag walang internet. And isa rin to sa mga dahilan kung bakit may mga social inequality, kasi hindi lahat may access sa technology. Ngayon naman, tignan natin kung sino-sino ang mga nangunguna sa ICT development. Unang-una na dyan is United States. Siyempre, napakilaking bansa nito. Pangalawa, China. Pangatlo, South Korea. Ang top leader pagdating sa mga ICT innovation. May mga organization din gaya ng mga World Economic Forum na tumutulong para mag-manage ng maayos na growth ng technology. Dito sa Pinas, meron tayong DICT. Actually, ginagamit namin to sa school namin sa UCC. May DICT. Meaning nito is Department of Information Communication Technology. Dito nagpo-promote sila ng ICT. Sila yung gumagawa ng program. Tulad sa school namin, may free wifi para training na rin, para mas digitally skilled na tayong mga Pinoy. So in a yapping conclusion na ang 4th Industrial Revolution is changing the world. At the center of it all, sa center ng lahat ng to ay yung ICT. Dahil sa ICT, konektado na ang tao, machine at data. Nakakatulong ito para solusyonan ang mga problema, mapabilis sa trabaho at mapaganda ang buhay natin mga tao. Pero syempre, kailangan natin gamitin ito ng wise at responsable. Technology ay powerful, alam naman natin yan. Pero tayo rin dapat ay may control, hindi baliktad. Yun lang po. Thanks guys.